Gandang oras po sa inyo mga kapatid kay Kristo at mga kapwa Pilipino dito sa Pilipinas at maging sa ibayong dagat po kung saan man po kayo naroon. Kaya ay po ay muling inaanyayahan na magsama na makinig po, pag-aral po sa salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan na ating pag-aaralan ngayon. At bago po tayo manalangin, babasahin ko na scripture passage na ating pagbabatayan sa ating aralin ngayon. Ito po ay makikita sa Mateo Kabanatang 13, talatang 1 hanggang 9. Ganito po sinasabi, "Nang araw niyaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. At nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao. Ano pa't lumulan siya sa isang daong at naupo, at ang buong karamihan ay nakatayo sa baybayin. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito ang mga hasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nanguulog sa mga batuan na dooy walang sapat na lupa, at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatiyo. At ang mga iba'y nanguhulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon." Sa talatang 8 po, "At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga, ang ila'y tig-100, at ang ila'y tig-60, at ang ila'y tig-30." Sa talatang 9, "At ang may pakinig ay makinig." Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga banal na salita sa ating pong mga puso. Tayo po ay manalangin muna saglit bago natin pagbubulay-bulayan ang talinghagang ito. Mang Diyos na sumasalangit, kami po ay dumudurog sa inyo sa mga sandaling ito. Sa ngalan po ni Jesucristo namin Panginoon, upang magpasalamat kami na muli mo po kaming binigyan na ganitong pagkakataon at na mapagbulayan at mapag-aralan ng iyong banal na salita. Nahiling po namin ang tulong ng Espiritu Santo upang maunawaan po namin ito at ilagay nawa ng Banal Espiritu hindi lamang sa iyong isipan kundi sa aming puso. At tulungan nawa kami na sa kanyang biyaya ay magkaroon po ng bunga sa buhay ng bawat pakinig, tagapag-aral na kasama po namin ang mga salitang pag-aaralan po namin ngayon. Sapagkat ito po ang dalangin na may pagpapasalamat sa matamis na pangalan po ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kaya makikita po natin dito sa aklat ng mga ebanghelyo na po sa Mateo, San Marcos, San Lucas, ang mga talinghaga na ipinangaral ng Panginoon Jesucristo na kadalasan na itumutukoy ito tungkol sa kaharian po ng Diyos. At kaya nga, ito yung mga pinag-aaral natin sa ngayon, mga talinghaga. Ito po ay 10 na talinghaga na ipinangaral ng Panginoon Jesucristo. Sa pagnanasang ito ay madaling maunawaan po ng mga tao sapagkat ito po ay naglalarawan lamang ang katotohanan nito patungkol sa kaharian po ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Ano po? Kung kaya itong ating scripture passage ngayon, sumpungan sa binasa ko, Mateo Kabanatang 13, 1 hanggang 8, ano po? Ito po ay patungkol sa isang magsasaka na kanyang sinabi na siya lumabas at inihasik ang kanyang binhi. No? Yun po ang paglalarawan dito ng Panginoon Jesucristo, isa siyang mangangaral at ipinangaral ang salita ng Diyos. At ang sabi po niya, ang unang dinapuan ng binhi ay ang batuan, no, tabindaan, kung kaya't hindi po ito tumubo, kundi sa halip ito ay
tinuka o kinain ng mga ibon at ito'y nawalang halaga. Ano po? O nawalang kwenta doon sa pagnanasa niyang tumubo at saka magbunga. Ngunit sa kasamang palad, dumapo po ito sa tabindaan kung kaya't hindi po ito tumubo. Kinuha lamang na o tinuka ng mga hayop. Ano po? Ang mga ibon, rather. Okay, pangalawa po, ang ibang binhi ay dumapo naman sa kakaunti lamang ang lupa. At ang sabi ng ating talinghaga, madaling tumubo ito, ngunit ang uminit ng panahon sapagkat sadyang walang malalim na ugat na po sapagkat kakaunti lang ang lupa ng binhing ito ay madaling natuyo at namatay at nawala rin kabuluhan. Ang pangatlong paglalarawan po dito ay ang nangahulog sa mga dawagan, thorns sa English po. At ang dawag ay nagsilaki na po. At ininis o nasupukit po yung binhi na nahulog dito. Kung kaya't lumabunot ito, ay nabunot din nakasama nila itong mga binhi na inisik ng magsasaka na dumapo dito sa may dawagan. Kung kaya't sa tatlong lupa na klaseng lupang kinahulugan po ng binhi ay naging walang sasabi natin, bigo po ang magsasaka sapagkat walang nagsilbing bunga ang mga ito na pakikinabangan niya. Yan po ang nakalulugod doon. Subalit sa kabila naman nito, meron naman po isang mabuting lupa, sabi nga, no? Na kung saan nahulog ang binhi. At dahil ito'y mabuting lupa, malalim ang lupa, nung mahulog ang binhi, tumubo dito at nagkabunga pa. At ang sabi po ng ating talinghaga na ang ilay tig-100 at ang ilay tig-60 at ang ilay tig-30. Yun po ang pang-apat na klaseng lupa na kinahulugan ng binhi ng magsasaka. At ang sabi ng Panginoon Kristo sa talatang 9, at ang mga may pakinig ay makinig. Okay. Ang ibig pong sabihin nito sapagkat kung pagpapatuloy po natin, basahin po itong kapitulong ito, ay nagtanong pa rin ang mga disipulo niya, ang mga apostol niya, sapagkat hindi pa rin nila kayang naunuan ang talinghaga na ibinigay ng ating Panginoon Kristo tungkol sa magsasaka at sa kanyang binhi. Kung kaya ang Panginoon Kristo na rin po ay kanyang ipinaliwanag kung ano, kung ano ang kahulugan nito. Ano po? At ito po ang kanyang paliwanag na ang magsasaka ay kung sa lumang tipan po, ito yung mga propeta na sinasabing tagapamagitan ng Diyos sa tao. Ano po? Sapagkat sila po ang nagbibigay udyat o sabihin natin panghuhula mula sa Diyos tungo sa kanila. Sila ang mouthpiece of God. Ano po? O sila ang sabihin natin spokesman of God for the people. Now, patungkol naman po sa binhi o sa sabihin natin kung sa bagong tipan, ano po, sa panahong ito, ang mga mangangaral, katulad ng mga ebangelista, katulad ng mga pastor, tagapagturo, ano po, tagapagbahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao. Ito naman po yung kahulugan sa salita ng magsasaka. Sila po ang lumabas at inihasik o ipinangaral na po ang salita ng Diyos sa mga tao. Ganito po ang gawain sa kasalukuyan
sapagkat napakahalaga po na may pangaral ang salita ng Diyos, partikular po ang Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Kung kayo po ay mayroong Biblia at nagbabasa, marahil po nabasa na ninyo ang pakiusap ng mayaman tao nang mamatay siya, nasumpungan niya ang kanyang sarili doon sa pagdurusa. At the same time, nakita naman niya si Lazaro sa sinapupunan ni Abraham. Kung kaya sabi po kay Abraham, ninunong Abraham, na palipatan si Lazaro sa kanya upang itubog man lang kanyang daliri sa tubig at daiti sa kanyang labi sapagkat siya ay naghihirap sa kanyang kinaroonan. Subalit, ang sabi ni Abraham, hindi na maaari yan sapagkat yung mga nandyan sa inyo ay hindi na makalilipat dito sa amin at itong nasa amin hindi na makalilipat sa inyo dyan. Bukod dito, sabi niya, mayroong malaking bangin na napapagitan sa atin. Kung kaya po, sabi ng mayaman na naghihirap sa pagdurusa, kung ganun po, sabi niya kay Abraham, pagsugo ninyo, buhay ninyo si Lazaro at isugo ninyo sa bahay ng aking ama sapagkat ako ay meron pang 5 kapatid na lalaki na marahil ang kanyang paniniwala kung sila'y mamamatay na katulad niya na po ay pupunta rin sa dako ng paghihirap. Kung kaya't gano'n na lamang ang pakiusap niya na isugo siya, ibuhayin si Lazaro at isugo sa kanyang pamamahay. Subalit hindi na nga po maaari yun, kundi sabi niya ni Abraham, kahit na mabubuhay muli si Lazaro, hanggat hindi rin sila makikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, sapagkat ito'y nangyari po sa panahon ng Lumang Tipan. O kung sa panahon ito, masasabi natin, hanggat hindi sila makikinig sa mga mangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo, ano po, sabi ni Abraham, hindi rin sila makukonvinsi. Sapagkat ang pananampalataya po ay nanggagaling sa pakikinig, sa pakikinig mula sa salita ng Diyos. Ang kapanganakang muli upang makapasok sa karya ng Diyos ay sa pamamagitan ng banal na salita ng Diyos at ng Espiritu Santo, ano po, kung ang tao nakapakikinig dito na kinukumbinsi ng Banal Espiritu ay magpapakumbaba at tutugon sa paanyaya ng Banal Espiritu upang tumanggap sa Panginoon Kristo, manalig sa kanyang personal tagapagligtas Panginoon. Hindi rin po sila maliligtas hanggat hindi sila sasampalatay, no? Hanggat hindi sila magkikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sasampalataya sa Kanya. So, hanggat hindi po tayo magkikinig, magbabasa, magbubulay-bulay ng salita ng Diyos, hindi natin makita ang pangangailangan ng kapanganakan muli sa Espiritu upang makapasok sa karya ng Diyos. Kung kaya po ang ipinangangaral ay tinuturo ng mga tagapagturo, tagapagbahagi ng Ebanghelyo ni Kristo ay ang salita po ng Diyos, ang Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Ito ang kanilang ibinabahagi sa maraming tao. Subalit, gaya po ng ating talinghaga rito, madalas po, kung hindi man lahat po, pero karamihan po sa pangangaral namin ng salita ng Diyos, lalo na sa maraming tao, kuminsan po nauuwi lang sa wala. Ibig sabihin, hindi nagkakaroon nito ng bunga. Kahit ano ang aming pagpapagal, kahit na ano ang aming pagsisikap, na ang mga tao po ay tumugon sa Ebanghelyo ng Panginoon. Ngunit kadalasan, ang salita ng Diyos ay para lamang nahulog sa tabi ng daan. At kinuha ni Satanas, kinuha ng mga manunokso, ang salita ng Diyos na napakinggan nila at nawawala ng kabuluhan. Ang iba naman po, yung pangalawang klase ng lupang dinapuan ng binhi, ay katulad lamang po ng mga taong emotional. Alam po niyo yung salitang emotional, yung madaling matouch po, yung kanilang damdamin. At kapag narinig nila ang salita ng Diyos, madali silang matakot, lalo na kung pinangangaral mo ay ang sukli
o kaparusahan na bilang sukli ng pagtanggi sa Ebanghelyo. Agad-agad po ay tatanggapin nila ito, no? Subalit sa pagtanggap nila, hindi po mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Kadalasan po ang nangyayari ay natouch lamang po sila sa kanilang emosyon. Meron nga po akong isang pamangkin na mula nung nakita niya yung isang film, pelikula patungkol sa Burning Hell, na po yun ang title ng pelikula. Bigla siyang natakot at pagkatapos bigla siyang bumalik sa kapilya. And then hindi rin po nagtagal, bumalik na sa dating ugali niya, sa dating pagkatao niya bilang isang hindi tunay na mananampalataya. Kumbaga, natakot lang doon sa nakita niya kung ano magiging karanasan ng mga taong mahuhulog sa impyerno. Ngunit hindi ito ang talagang pananampalataya sa Panginoon Kristo. Hindi ito ang talagang pagsisisi sa kasalanan at pagtalikod ng mga ito. Kung kaya ganun po ang taong emotional, no? Madaling mawala sa kanya yung kanyang ikangay tinanggap o pinahalagaan sapagkat hindi mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kumbaga, hindi talagang kung sa kumakain, hindi niya talagang nilunok at nalasaan niya lamang niya ang pag-ibig ng Diyos sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Okay? Hindi rin po nagpatuloy. Pangatlo po, ang kahulugan dito, yung ikangay nahuhulog sa dawagan. But because of the care of this world, ano po yung sabi diyan, natuyo rin, ano po, at hindi rin nagbunga. Yung pong, kung tatanggapin man ng tao, ang salita ng Diyos na ipinapangaral, ngunit dahil po sa sanglibutan, sa mga bagay ng sanglibutan, ito po ay nagagawang masuffocate po ng mga bagay na sanglibutan. Halimbawa, bisyo, kalayawan ng laman, maraming bagay po na nandito sa sanlibutan na ginagamit ng Diablo upang linlangin, upang tuksuin ang mga tao maging sa mga tumanggap sa salita ng Diyos. Kung kaya hindi po ito nakapagpapatuloy, kundi kasamang sabihin natin na nasusunod sapagkat ito po'y dumapo lamang sa dawagan. Nung lumaki ang dawag, ito po'y kasamang natiyo at sinunog. Yan po ang pangatlo. Ngunit, salamat sa Diyos, sa kabila ng tatlo yung sabihin natin na kinahulugan ang binhi o ng salita ng Diyos sa mga taong ikangay wala silang paki, or they don't care about the Word of God that they heard, na po, yun ang isa. Pangalawa, emotional lang, hindi naman talagang tinanggap mula sa kabuto ng kanilang puso, hanggat madaling natiyo. At ang pangatlo po ay sa dawagan, but because of the care of this world, yung worldliness, sabi natin, lust of the flesh, pride of life, lies of the eyes, ito po ay hindi rin nagbunga, no? Natiyo din at nasunod. Ngunit ang pangapat po rito, sabi ng Panginoon Kristo, ang pang-apat na dinapuan ng binhi o ng salita ninyo sa mga mangangaral ay sa mabuting lupa. Okay, tandaan po natin, no? Mabuting lupa, no? Marahil ito ay malalim ang sabi natin lupa, pagkatapos mataba ang lupa, may fertilizer. Kung kaya nung dumapo ang binhi dito, ay tumubo, lumaki, at hanggang sa nagkabunga. Apo, yung sabi nga dito, ang isa ay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. Ngayon po, ang kahulugan nito, yung mga taong na after they heard the gospel, the word of God, they receive it na po with all their heart na po, at nanatili sa kanilang puso yan. Hindi lang pansamantali na po, hindi ito na sasuffocate ng anumang bagay sa libutan, kundi ito'y nagtagumpay, lumaki, hanggang sa nagkabunga at malalim ang ugat nito sapagkat
hanggang tinanggap ang salita ng Diyos hanggang sa kaibuturan ng puso. Kung kaya nagkakabunga po ito. Ang pagbubunga sa buhay Kristiyano, ay hindi naman para-pareho. Meron po mga Kristiyano na talagang mabunga, na nagkakabunga ng tig-100. Meron naman na hindi gaanong marami, tig-6 na po. At ang iba ay tig-3 po. Depende po yan sa isang Kristiyano na tumanggap sa salita ng Diyos. Kung ito ay kanilang patuloy na pinagbubulay-bulayan, nag-aaralan at pinakikinggan sa mga tunay na mangangaral, ito po ay sadyang magkakaroon ng bunga po. Ang bunga ay para sa ikalulwalhati ng Diyos. At pangalawa, ito po ang magpapatunay na ang pananampalataya at ang pagtanggap ng tao ay totoo sapagkat nagkabunga ito sa buhay po niya. Po, gaya ng sinabi ng Panginoon Kristo, inyo silang makikilala sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. So ang isang tao po nagpapahayag ng pananampalataya, kung ito'y totoo sa kanya at totoo sa harap ng Diyos, ito po ay nagkakaroon ng mabuting bunga, na magbibigay kapurihan sa Diyos at maging pagpapala sa kanya at sa mga taong nakakasama niya at sa mga taong nakakakita sa kanya. Sapagkat ang bunga po rito ay bunga ng kabanalan, bunga ng pagbabagong buhay, bunga ng mga kaluluwang naakay, sa paanan ng Panginoon Kristo, bunga na ng katwiran, bunga ng Espiritu, na may pag-ibig, na may pagtitiis, na may kagandang loob. Marami pong nagiging bunga, ng isang tunay at manggap salita ng Diyos hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung kaya, ako po'y natutuwa, sapagkat sa aking pangangaral ay marami naman po akong naabot ng mga tao. Ngunit sa kabila naman ito ay hindi rin lubos-lubusan ang kagalaan ng aking puso sapagkat ang karamihan po, sabihin natin 95%, hindi naman po talaga tinatanggap ang salita ng Diyos na ipapangaral po. Yan ang nagiging resulta, nagiging katotohanan sa pangaral ng salita ng Diyos maging sa Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Bagamat ito ay Ebanghelyo, mabuting balita, ngunit sadyang hindi po ina-appreciate ng mga tao at hindi rin mga tinatanggap. In fact, ang aking pong pangangaral dito, ang pagre-record dito sa online, kakaunti lang. Yung mga subscriber ko dito, 30 lang. At kung minsan, sa pasimula ay wala pang viewer. At hanggang sa tumagal lang kaunti at nagkakaroon ito ng viewer. But anyway, it's our obligation or responsibility as servant of the Lord to preach and to sow the seeds of the Word of God. Whether they will receive it or reject it, it's up to them. We just depend upon the work of the Holy Spirit po para ang Holy Spirit ang gumawa sa buhay ng tao sa pamagitan ng salita ng Diyos na amin pong ipinapangalan. So, alam na po natin ngayon na po kung sino ang mayroong ikangay right attitude listening to the Word of God. Not only they heard it, but they accepted it and they prove it by their good works, by their new life, and by their worship. So they worshiping God in spirit and in truth, and they serve God in different ways. Those are, the good soul who receive the seed of the Word, nagkaroon po ng bunga sa ikaluluhati ng Diyos. Hindi nga lang po pare-parehas, subalit the more you read the Bible, the more you meditate the Word of God, the more you listen to the true preacher of the Word, the more you will give or have fruit in your Christian life. At ganun po. Kaya kung sino yung masipag makinig, sipag magbasa, magbulay-bulay sa salita ng Diyos, at sila po yung nagbubunga ng marami. Ngunit sadyang hindi naman pare-pareho talaga ang status po ng tao. Meron mga talaga nagbubunga ng marami, nagbubunga ng kakanti lang, at subalit yung po ipagsikapan natin na sana sa pagkikinig natin ng salita ng Diyos, sa aming mga pangangaral, na kami po'y nasisiyaan kung ano mang bagay ninyong papakinggan at nababasa sa internet o sa Facebook
nagla-like po kayo. Yun ba kinatutuwa namin. Pinasalamatan namin sa inyo yun. Subalit, ang higit na mahalaga po, yung hindi lamang nyo ni-like, hindi lamang share sa iba, kundi kayo mismo ay talagang ina-apply ninyo sa inyong buhay upang lalong maging kapag-ipaginabang sa inyo po. Yan, sa buhay na ito, at higit sa lahat, sa walang hanggang buhay. Sapagkat kung hanggang doon lang sa binabasa natin, nilalike natin, at hindi natin talagang isinasa kabuhayan, ina-apply sa ating buhay, wala rin pong kabuluhan. Sabi nga ng kasabihan po, better not to know the truth than to know and not to practice it. Ano po? Ibig sabihin, mabuti pang hindi mo na malaman kung hindi mo rin lang isa na sa kabuhayan. Ano po? Kung kaya at magiging mahalaga lamang po yan at mapapakinabangan mo yan kung ito ay lakipan mo ng pananampalataya, ng pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan at ng paglilingkod sa Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Pagpalain po kayo ng Diyos hanggang sa muli. Ako po ay lubos nagpapasalamat kung kayo ay nakikinig sa ganitong pagbabahagi namin salita ng Diyos. Hanggang sa muli po, pagpalain ka ng Diyos.